DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITFI. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig, lain-laing mga pananaw, lain-lain nga tinog, magkadurog-dilain na panlantaw, iba't ibang balita, isang bansa. lain-laing balita sa usa ka nasod, lain-lain nga hambal, isa ka pungsod. magkadurog-dilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Arangkada Balita. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na 6 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Magandang hapon na Central Mindanao. Welcome aboard sa Arangkada Balita. Ngayon ay araw ng Miyerkules, ika-25 sa buwan ng Pebrero, 2026 at ika-8 sa buwan ng Ramadan, 1447 sa Islamic Isra calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer KBP license, Sir PB Jawarila, at sa aming news head, Miss Norumi sa Mamintal Kusin. Ako po ang inyong makakasama sa loob ng isang oras sa Radyo Natin, Caroline Abbas. 7 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at ang oras na nahatid sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation sa pamahala ni Manager Abidin E. Ali na matatagpuan sa may Ramon Agostino Street, RH13, Cotabato City. At ang Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace, Sinsuat Avenue, Cotabato City. 7 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at para sa ating pangunang balita, sa pangunguna ng MSSD, nagtipon ang iba't ibang sektor at ahensya sa lalawigan ng Lanao del Sur o Lanao del Sur A para sa Provincial Stakeholder Consultation Workshop na ginanapan noong ika-24 sa buwan na Pebrero 2026 na ginanap sa Barangay Bansayan na Bayan ng Puna, Bayabaw. Umabot sa humigit kumulang 150 kalahok ang dumalo sa aktibidad, kabilang ang mga benepisyaryo ng mga programang Unlad, Dakila at Kalinga, gayon din ang mga para-social workers at child development workers mula sa mga bayan na Puna, Bayabaw, Masiyo at Tamparan. Nakilahok din ang mga kinatawan mula sa lokal na pamahalaan, civil society organization at non-government organization, kabilang ang Maradika Incorporated at Community and Family Services International, bilang patunay ng malawak na multi-sectoral support sa mga inisyatiba ng MSSD. Layunin ng konsultasyon at talakayin at higit pang palakasin ang mga hakbang tungo sa mas epektibong pagpapaunlad ng programs, activities at project ng MSSD. Bahagi rin ito ng paghahanda para sa pagbabalangkas ng 2027 na budget upang matiyak na ang mga panukalang programa at serbisyo ay nakabatay sa aktwal na pangangailangan ng mga komunidad. Nakatuon ang aktibidad sa pagsusulong ng mas inklusibo,
praktikal at makabuluhang paghahatid ng serbisyo ng panlipunan para sa kapakipakinabang ng mamayan. 9 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, isang lalaki na kinilalang si alias Khalid, 35 taong gulang, may asawa at nagtatrabaho bilang pedicab driver. Residente ng Tucanana Street, Poblacion 7, Cotabato City ang matagumpay na nahuli sa isang bypass operasyon bandang alas 2 ng hapon kahapon. Isinagawang operasyon ang pinagsamang puwersa ng City Police Drug Enforcement Units ng Cotabato City Police Office or CCPO, Police Station 1 at City Intelligence Unit o CCPO sa ilalim na pangangasiwa ni Police Colonel Jubin M. Bungkaya, City Director kasama ang Philippine Drug Enforcement Agency RPD Barma. Patuloy ang investigasyon hinggil sa insidente at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso si alias Khalid na kasalukuyang nasa kustodiyan ng mga otoridad. 11 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon bilang bahagi ng paggunita sa Leprosy Control Week sa buong bansa. Matagumpay na nagsagawa ng Lay Forum ang Dermatology and Venereology Section na ginanap sa OPD bukas sa CRMC kahapon. Layunin na aktibidad na itaguyod ang kamalayan, pangunawa at maagang pagtuklas sa sakit na kitong or leprosy sa komunidad. Nilalayo na aktibidad na turuan ang mga pasyente at kanilang mga kasama tungkol sa mga sinyalis sa sintomas sa pag-iwas at paggamot ng kitong. Tinugunan din ng mga karaniwang maling paniniwala tungkol sa sakit sa pamagitan ng pagbibigay ng tumpak na impormasyon sa publiko. Muli nga pinagtibay ng seksyon ang kanilang pangako na bawasan ang diskriminasyon at hikayatin ang agarang konsultasyong medikal. 12 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon na dumalo si Member of Parliament Abdul Basit Al Benito, membro ng Committee on Amendments, Revision and Codification of Law sa isang roundtable discussion kahapon. Ito ay kaugnay ng DTE Bill number 48 o ang Bangsamoro Energy and Development Act of 2022. Idinaos ang talakayan sa Dasit Atani Hotel sa Ayala Sincero, Makati City. Nagtipon ang iba't ibang stakeholder at eksperto upang masusing pag-aralan at pagbutihin ang panukalang batas. Layunin nitong palakasin ang mga pulisya at enerhiya at pangangalaga sa kapaligiran sa rehiyon ng Bangsamoro. Pinangunahan ni Committee Chair Attorney Siti Fahani Oyud ang nasabing sesyon. Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng bukas at sama-samang talakayan sa paghubog ng isang komprehensibo at makabagong batas na tumutugon sa napapanatiling pagpapaunlad ng enerhiya at pangangalaga sa kalikasan. Bilang membro ng committee, aktibong nakilahok si MP Benito sa palitan ng mga pananaw at rekomendasyon. Muling pinagtibay niya ang kanyang suporta sa mga panukalang batas na nagtataguyod ng responsableng paggamit ng enerhiya, pangangalaga sa kapaligiran at pangmatagalang pangunlad para sa mamayang Bangsamoro. Labing 4 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
At para sa iba pa nating mga balita, umabot na sa kabuuang 60 milyong pesos sa tulong pinansyal ang naipamahagi sa 11 munisipalidad sa lalawigan ng Maguindanao del Sur. Kasunod na malawakang pagbaha na idinulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCG noong October 2025. Ang nasabing pundo ay pinagkaloob sa ilalim ng tugon ng Pangulo Special Financial Assistance Program ng Administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ay sa pamagitan ng Office of the Special Assistant to the President o USAP na pinamumunuan ni Kalihim Antonio F. Lagdamio Jr. Ayon kay Lagdamio, pangunahing layunin ng programa na magbigay ng mabilis na suporta ng pinansyal sa mga lokal pamahalaan na naapektuhan ng kalamidad. Inaasahan nitong makakatulong upang mapabilis ang pagbangon ng mga komunidad at matugunan ang agarang pangangailangan ng mga residenteng apektado. Kabilang sa mga munisipalidad na nakatanggap ng tulong ang Buluan, Dato Muntawal na nakakuha ng 10 milyon, Dato Salibo, Dato Saudi Ampatuan, Manguda Dato, Pagalungan, Paglat, Raja Buayan, General Esquipen Datuan, Sultan sa Barangay at Sheriff Saiduna Mustafa. Batay sa pahayag ng mga opisyal, ang bawat lokal na pamahalaan ay may direksyon sa paggamit ng nasabing pondo upang makapagbigay ng agarang tulong sa mga residente at sa rehabilitasyon ng mga nasirang infrastruktura. 16 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang mapagpalang Ramadan sa ating lahat. Ngayong banal na buwan ng Ramadan, ako si Minister Muslim Insema kasama si Chief Minister Abdurrauf Makakwa ay taos-pusong bumabati sa ating mga kapatid na Muslim, hindi lamang dito sa Bangsamoro, kundi maging sa iba pang parte ng mundo. Ang Ramadan ay isang sagradong panahon na pag-aayuno, pananalangin, at higit sa lahat ng pagpapalalim ng ating pananampalataya at pagkakaisa. Naway magsilbing paalala sa ating lahat ang buwang ito tungkol sa kahalagaan ng disiplina, malasakit sa kapwa at pagpapakumbaba. Mga pagpapahalagang patuloy nating isinasabuhay hindi lamang sa ating pananampalataya kundi maging sa ating hanapbuhay at taos-pusong paglilingkod sa bayan. Ang diwa ng Ramadan ay diwa ng pagkakagawang gawa, katarungan at malasakit. Mga haliging mahalaga sa pagtataguyod ng marangal na paggawa at makataong kondisyon sa paggawa. Bilang kagawaran ng paggawa at empleyo ng Bangsamoro, patuloy naming pinagtitibay ang aming panindigan na isulong ang kapakanan ng mga manggagawa. Itaguyod ang makatarungang pasahod at malasakit at palakasin ang ugnayan ng pamahalaan, manggagawa at mga employer. Alinsunod sa pagpapahalagang itinataguyod ng Islam. Naway maging makabuluhan at mapagpalang Ramadan ito sa ating lahat. Palain nawa tayo ng ating buong may kapal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ng kapayapaan, lakas ng loob at gabay sa ating patuloy na paglilingkod
sa Bangsamoro. Ramadan Mubarak, wabillahi taufiq, wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ni Labor Minister Muslimin Bapamus Sem. Mga kabangsamoro, ating pakinggan ang mensaheng Ramadan ni Station Manager Dato Rojipay Andong Mangulamas, ang presidente ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng grupo ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated at ng himpilang ito, ang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City, ako kasama ang aking pamilya ay nakikiisa sa buwan ng banal na Ramadan. Ang Ramadan ay isa sa mga haligi ng Islam at dapat lamang nating sundin bilang nananampalataya sa reliyong Islam. Ang Ramadan ay buwan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ang ating sakripisyo, dasal at pananalig ay siya mismo ang magbibigay ng pagpapala. Sa buwan na ito ay ating ipanalangin na tanggapin niya ang ating dasal at kanya tayong kalulugdan na mapasama sa kanyang paraiso sa kabilang buhay, insyaAllah. Mamagayong tanong, ngugagan mo tanong, tiyakapan tanong sa mapya, suingan abang sa moro. Wasukran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang tanggapan ni MP Teng Ambuluto ay nakikiisa sa sambayanang Bangsamoro sa pagsalubong, pagtalima at pagdiriwang ng banal na buwan ng Ramadan. Naway pagpalain ng bawat isa sa panahong ito ng pag-aayuno sa ating pagpupunyagi para sa pagkakaisa at pagbabago. Muli, ipinapaabot ng tanggapan ni MP Teng Ambuluto ang isang mapayapa at pinagpalang Ramadan sa ating lahat. Sumapit na naman ang buwan ng Ramadan. Ito ang panahon ng paglilinis ng ating mga kaluluwa, pagpapanibago ng ating mga intensyon. Naway ang bawat araw ng ating pag-aayuno ay magiging hakbang tungo sa pagiging mas mabuting individual at magdudulot ito ng pag-asa sa ating komunidad. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ni Member of Parliament MP Abdul Basit Arbinito. Happy Ramadan to all Muslim Ummah! Ramadan na anano zinagatawa Ya Rasulullah ya salamun Ramadan 1447 message from Ustaz Nurul Am A. Abdullah, Project Manager, Project Salang, Bangsa Moro. Bismillahirrahmanirrahim. I extend the warmest greetings of peace and goodwill to all our beneficiaries, partners, stakeholders, and to the entire Bangsamoro community as we welcome the blessed month of Ramadan. Ramadan is a sacred period ordained for spiritual purification, self-discipline, and renewed devotion to Allah. It is a time that calls upon us to strengthen our compassion for those in need. Beyond abstaining from food and drink, Holy Month reminds us our collective duty to promote justice, peace, and social responsibility within our communities. In the spirit of Ramadan, we affirm our steadfast commitment to the principles of moral governance, inclusive development, and sincere public service. The mission of Project Salam Bangsamoro to uplift the living conditions of marginalized MILF combatants through financial subsidies and skills development, thereby fostering progressive and peaceful Bangsamoro communities is deeply aligned with the values of mercy, solidarity, and unity that this sacred month embodies. May this blessed month inspire us to carry out our responsibilities
with integrity, humility, and accountability, guided by the teachings of Islam and the aspirations of the Bangsamoro people for lasting peace and prosperity. Let Ramadan be a time of reflection, reconciliation, and renewed commitment to the common good. I fervently pray that Allah grant us peace in our hearts, clarity in our purpose, forgiveness for our shortcomings, and abundant barakah in all our endeavors. May He accept our fasting, prayers, and charitable deeds, and may this Ramadan bring lasting peace and prosperity to our communities. Ramadan Mubarak to all. Ramadan message coming from Ustad Nurul Am A. Abdullah, Project Manager, Project Salam, Bangsa Moro. Ramadan greetings mula po kay Honorable Johan P. Sinarimbo, ABC President, Municipality of Pahalmudin, SGA, Barm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa pagdating ng banal na buwan ng Ramadan, tayo ay muling binigyan ng pagkakataon upang palalimin ang ating pananampalataya, patatagin ang ating disiplina at pagyamanin ang ating malasakit sa kapwa. Ang pag-aayuno ay hindi lamang pag-iwas sa pagkain o pag-inom ng tubig, kundi isang pagsasanay ng puso at isip upang maging mas mapagkumbaba tayo. Tayo ay magiging matiisin at mapagbigay. Naway magsilbing liwanag ang Ramadan sa ating buhay upang tayo ay higit na mapalapit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, magpapatawad sa isa't isa at magbahagi ng biyaya sa mga taong mas nangangailangan. Dalangin natin na tanggapin ng Allah ang ating pag-aayuno, panalangin at mabubuting gawa ang magiging bunga ng Ramadan at pagkatapos pa po ng huli month of Ramadan. Muli, Ramadan Mubarak sa ating lahat. Yan po ang Ramadan greetings mula po kay Honorable Johan P. Sinarimbo, ABC President, Municipality of Pahalmudin, SGA, Barm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po sa ating lahat na mga tao ng Barangay Balakayon at saka lahat ng nakikinig. Happy Ramadan Mubarak sa atin lahat ng mga Bangsamoro nandito sa bayan ng Pahamudin. Ako po si Barangay Captain Buhari Bansil na nagbibigay ng Happy Ramadan sa lahat ng tao ng Pahamudin. Hanggang dito naman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa guna na nakaumal sa uwan-uwan Ramadan at pinaka-espesyal uwan-uwan sa kanilang Bangsamoro. Ijelasan ko sa tono Barangay Burikain, Pahamudin. Dito po sa munisipyo na Pahamudin. So, lang siya sa SGA. So, lang na Bangsamoro. Bitsako sa Kongo sa pinuman na Ramadanan niya na sana anyarba kasabapan, kapunanan, kapag isa-isa, kapagayo na yun, ulang na Bangsamoro. Kailangan so kapandili diba ka, kadima piya siya sa kano Ramadan malibag ta so kapag ka mabatay sa puasa. Siabot naman sa ating susuwedo, punong barangay ng Barangay Burikain, Badrulin Santirio Awit. Sukran. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral
bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Ganito yun sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. Arangkada Balita. Itaw mo po ang inyong mga oras sa buong kapuluan at 30 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at ay pa rin ay patuloy na nakikinig sa Arangkada Balita. Radyo Natin Caroline Abas ang inyong kasama. 31 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at ang oras na natin sa inyo na Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated na matatagpuan sa may Macapagal Street sa Sinsuat Avenue, Cotabato City at ng Sergio at Service Center. At ati din sa inyo na Ministry of Labor and Employment or Molibarm sa pamumuno ni Molibarm Minister Dato Muslimin G. Sema or Bapamos at ang kanyang General Director Dato Surababutazil Jr. Tatlumput isang minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at para sa iba pa nating mga balita, isinagawa ng Committee on Human Settlement and Development ng Bangsamoro Parliament ang isang 2 araw na konsultasyon sa lungsod ng Taguig. Layunin nito na busisihin ang mga panukalang batas na nakatuon sa pagtatag ng komprehensibong balangkas para sa pabahay at pagpapaunlad ng renewable energy sa rehiyon. Katuwang ang mga eksperto sa larangan ng pabahay at enerhiya. Pangunahing tinalakay sa konsultasyon ang BTA Bill No. 429 na kilala rin bilang panukalang Bangsamoro Housing and Human Settlement Development Act of 2026. Ang panukalang batas na ito ay naglalayong magtakda ng malinaw na mga pulisiya hinggil sa pagpapaunlad, pagmamayari at paninirahan sa pabahay. Sakop din ito ang pagpapatupad na mahigpit na pamantayan sa kaligtasan at konstruksyon at ang pagtataguyod ng pantay na akses sa pabahay para sa lahat. Binibigyang diin ng mga opisyal na ang kahalagahan ng pabahay ng mga proyekto sa pabahay sa aktwal na pangangailangan ng komunidad. Ayon kay Regalyaris, acting corporate planning specialist ng National Housing Authority. Mahalaga ang konsultasyon sa mga beneficiaryo, indigenous people at local government units upang matukoy ang angkop na lokasyon para sa relokasyon, materialis sa konstruksyon at disenyong akma sa kultura ng mga residente.
33 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, ang Senate Bill number 1823 na naglalayong eresita at itakda ang parliamentary eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BERMM sa September 2026 ay matagumpay ng naaprobahan sa ikalawang pagbasa sa Senado. Ang pag-aproba sa panukalang batas na ito ay nagbibigay daan sa mga residente ng Bangsamoro Region na malapit nang may sa katuparan ang kanilang karapatang bumuto at pumili ng kanilang mga leaders sa pamahalaang panrelihiyon. Ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa ganapan na pagtataga ng isang autonomous na pamamahala na pumili at pinili ng mamayan ng Bangsamoro. Sa pagpasa ng Senate Bill number 1823, inaasahang mas magiging konkreto ang mga paghahanda para sa halalan na nagbibigay ng mas mahabang panahon para sa lahat ng prosesong kinakailangan, kabilang ang pagpaparehistro ng botante, kampanya at iba pang aspeto ng eleksyon. Ang hakbang na ito ay sumusuporta sa kapayapaan at pag-unlad sa rehiyon sa pamagitan ng demokratikong proseso. 35 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. At ang oras na natin sa inyo ng Glang Eye Care Clinic located at 2nd floor sa Urbonix Plaza, Gutierrez Avenue, Cotabato City, owned and managed by Dr. Zuhra Adam Glang. At hatid din sa inyo na Bagua Line Clinic na matatagpuan sa Quimpo Bagua 2 sa Cotabato City. 36 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at para sa iba pa nating mga balitang nasyonal, aprobado na ng House Committee on Basic Education and Culture ang 3 panukalang batas na nagsusulong ng pagpapaangat ng kalidad ng edukasyon sa bansa. Kabilang dito ang Classroom Building Acceleration Program at House Bill number 5577 kung saan pinalalakas ang mekanismo na ang local government units, LGU at private sector ay magpapagawa ng silid-aralan sa pakikipagtulungan ng Department of Education o DepEd. Bata sa Second Congressional Commission on Education, ang Pilipinas ay naharap sa kakapusan ng may 165,000 na classroom, pagkukulang na pagbunga upang mas dumami ang ibang mga estudyante sa isang klase na naging pahirap hindi lamang sa pag-aaral kundi lalo na sa mga guro sa pamagitan ng pagbibigay ng kapangyarihan sa LGUs at private partners na magkaroon ng access sa pambansang pondo at technical assistance ay pinapalawak ng KAPA ang tinatawag na kapasidad na pamahalaan na makapagpatayo ng ligtas at maayos na silid-aralan. Inaprobahan din ng committee ang panukalang edukasyon na Pathway Act, House Bill number 4248 na ang layunin ay magkaroon ng panibagong structure ang post-junior high school education sa 2 pamamaraan. Ito ay ang University Preparatory Pathway sa ilalim ng DepEd at ang Technical Vocational Pathway sa ilalim ng TESDA. Upang mabuo ang pinakapanukalang structural reforms ay sinulong din at inaprobahan ang Emergency Classroom Building Act, House Bill number 5103 na pangunahing inakda ni Tingoga Representative Jorda Aksidri bilang chairperson ng House Committee on Higher and Technical Education. Dito ay binibigyan ng laya ang Pangulo ng bansa na gamitin ang temporary emergency powers nito para mapabilis ng konstruksyon at pagsasaayos ng mga silid-aralan sa buong bansa.
Kabilang sa mga nag-akda ng tatlong panukala, sinalated First District Representative Ferdinand Martin Romualdez, Tingog Party List Representative Yeda Marique Romualdez, Andrea Julian Romualdez. 39 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Pinabulaanan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang mga akusasyon ng mga ex-Marines na nakatanggap umano siya ng pera mula kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Sa isang press conference noong araw ng Lunes, ang mga nagpakilalang 18 dating membro ng Philippine Marines ay nagsabing nagdala ng malita na naglalaman ng milyong halaga ng pera sa iba't ibang opisyal ng pamahalaan. Isa si Garcia sa nabanggit sa nasabing punong balitaan na kanya namang tinanggi. Ayon pa kay Garcia, malinaw na naging pahayagan ng mga nagpakilalang dating sundalo na wala silang maibigay na detalye kung kailang nangyari ang sinasabing pagbibigay ng pera kahit pa napakarami ng kanilang mga aligasyon. Giit ni Garcia, bisik sa isang akusasyon ang pagkakaroon ng panahon kung kailan nangyari ang insidente, ngunit walaan niya silang naibigay na detalye laban sa COMELEC. Ibig sabihin na walang naganap na bigayan ng pera at hindi totoo ang sinasabi ng mga dating sundalo. 40 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, inendorso ng isang committee ng Senado ang consolidated bill na nagbabawal sa political dynasties hanggang second degree of consanguinity o affinity na naglalayong pigilan ang magkakamag-anak na sabay o sunod-sunod na humawak ng national o local elective post. Ayon kay Senator Riza Ontiveros, chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, sa klanong panukala ang mga magulang, anak, kapatid at asawa. Aniya ito ay isang praktikal na hakbang upang ipatupad ang utos ng 1987 Constitution laban sa political dynasty. Sa ilalim ng Senate Bill number 1901 at Committee Report number 33, pinagbabawal ang mga kamag-anak hanggang second degree na humawak ng elective post sa parehong jurisdiksyon, kabilang ang party list posisyon. May kapangyarihan ang Commission on Election na kansilahin ang Certificate of Candidacy at magpatupad ng parusa sa mga lalabaga. Sinabi ni Hontiveros na limitahan na sa second degree ang pagbabawal bata sa issue ng enforceability na binanggit ng Commission on Election. Kilala rin niya na hindi perpekto ang panukala, ngunit mahalagang hakbang sa reforma. Nagpahayag naman ng suporta si Senate President Vicente Soto III at tinawag itong mas praktikal na panukala. Tinawag din ni Senator J.V. Ejercito na makasaysayan at matagal nang inaasahang hakbang ang panukala at binibigyang diin ang datos na karamihan ng mga probinsya ay pinamumunuan pa rin ng political families. Magkakabisa ang nasabing panukala sa susunod na halalan at papayagan ang mga kasalukuyang opisyal na tapusin ang kanilang termino. At sana magkatotoo na. 43 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin?
sa Cotahuato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitty, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitty. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa Kitty, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. You're looking for a quality and affordable graphic art design and printing services. Don't worry about it, because Pixel Works and Pixel Works is there. Pixel Works and Pixel Works offers the following services: fast tarpaulin printing, full sublimation, printing for uniform and on-sport apparel, corporate giveaways, computerized embroidery, customized polo shirt, t-shirt, jacket, bags, cap, mask, laser cutting on acrylic silver and woods. Pixel Works and Pixel Works, located Patan, Building, Almonte Street, Cotabato City. For entry, you may call or text at mobile number 064-552-1012 or 0905-2201-586. Pixel Works and Pixel Works. Bay, siya kapan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi kaku sa walay na nakinog ko adan hindi balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na berhal suka pangingili ko dia ko pagkabate sa Quran kaya ko gere sa mapya nakyogo na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan Bapa? Kaadin na katawang ko. Nang bapaterunan ka na mapiyay ka-check upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunang kayo ito Bapa, katawan na kawin dawalalan. Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakayat daun kasaki kabaongan ko na mag. Luka buanga sa second floor Sardonyx Plaza. Mbalaka na Gutierrez Avenue do Sensuat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah nanalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele kupan. Mga pagali nami, mga pakat nami, ubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa second floor, Sardonyx Plaza, Balaka na Gutierrez Avenue, undo Sensuat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan, 0966-024-6066. Kano email ad nilan, glangacc@yahoo.com. Angay kanudan sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Mga kabangsamoro, ating pakinggan ang mensaheng Ramadan ni Station Manager Dato Rojipay Andong Mangulamas, ang presidente ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng grupo ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated at ng himpilang ito, ang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City, ako kasama ang aking pamilya ay nakikiisa sa buwan ng banal na Ramadan. Ang Ramadan ay isa sa mga haligi ng Islam at dapat lamang nating sundin bilang nananampalataya sa reliyong Islam. Ang Ramadan ay buwan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ang ating sakripisyo, dasal at pananalig ay siya mismo ang magbibigay ng pagpapala. Sa buwan na ito ay ating ipanalangin na tanggapin niya ang ating dasal at kanya tayong kalulugdan na mapasama sa kanyang paraiso sa kabilang buhay, insyaAllah. Mamagayong tanong, ngugang kalimuatan mo, tiyakapan tanong sa mapya, suingan abang sa moro. Wasukran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mulaj
agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moniportal.h. Para sa inyong party needs, tunguhin lamang ang Hands-On Balloons and Party Shop para sa inyong pangangailangan tulad ng balloons, tables at chairs rental, clowns, events decorator para sa iba't ibang okasyon tulad ng akika, birthday, anniversary at iba pang selebrasyon. Tara na! Sa Hands-On Balloons and Party Shop, matatagpuan sa Central Avenue, Cotabato City. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. When we crave to have fun, yet our tummies want some, everyone is thinking of a crunch. With grilled chicken inside and if deliciously fried, Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty, oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na 52 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Ang oras na natin sa inyo ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated na matatagpuan sa May Macapagal Street, Sinsuat Avenue, Cotabato City. At also atid sa inyo ng Ministry of Labor and Employment o Malibarm sa pamumuno ni Malibarm Minister Dato Muslimin Gisema Ora Bapamosa. At ang kanilang General Director Dato Surababutazil Jr. 53 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at para sa ating ulat panahon na ngayong araw ng Miyerkules sa February 25, 2026. Ang rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao RBE RMM ay makakaranas sa bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan o pagkulog o pagkidlat dulot ng estalisa. Posible naman ito nga magdulot na pagbaha o pagguho ng lupa kapag may matinding pagkulog at pagkidlata. Ang hangin ay nasa mahina hanggang sa katamtaman na nagmumula sa hilagang silangan hanggang silangan na direksyon.
at ang baybaying dagat ay nasa mahina hanggang sa katamtaman ng alon. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 32.0 degrees Celsius hanggang 23.0 degrees Celsius. Sumikat ang araw kanina alas 5:58 ng umaga at lulubog ang araw alas 5:55 ng hapon. At yan ang ating ulat panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato. At ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pangunguna ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurrauf Imakakua, katuwang ang DXTC radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabang sa Moro. limampu't-lima minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at yan na po ang kabuuan ng ating arangkada balita. At ulo po kay Ma'am Simbay Adam. Good afternoon and salam sa iyo at marami po kaming nakikinig ngayon. Watching from Takurong City. Sukran ating mama. God bless you too. At ulo din po sa lahat ng ating mga avid listeners dyan sa may Lugay-Lugay area. To all Udasan na family, kaya Kakanuray da Udasan na always nakikinig sa ating mga programa dito sa Radyo Natin FM Cotabato City. Tayo rin po ay live sa ating Facebook page, ang Radyo Natin FM sa DXTC 95.9 Cotabato City. Sa lahat po ng hindi pa naka-follow, maaaring pakisundan ang aming official Facebook page, ang Radyo Natin FM sa DXTC 95.9 Cotabato City. At tayo rin po ay napapakinggan sa ating website, ang radyonatinfm.com/Cotabato. 56 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer, KBP license, broadcaster Sir PB Jowarila at sa aming news head, Miss Noronisa Mamintal Kusin. Ako po ang inyong nakasama, Radyo Natin Caroline Abbas. Magandang hapon na Central Mindanao, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro.